Noong time na ako yung depressed, noong time na ako yung hindi okay, noong time ako yung nasa dilim, how I wish there will be someone na aalisin ako doon. But if you are in the dark, there will be a time na wala kang choice kundi ikaw yung maging liwanag sa sarili mong dilim. And because of that, nakita ko yung sarili ko. I was waiting to be found, but I found myself. And then I found other people na kailangan din ng tulong, na nandun din sa sitwasyon ko. So I wanna be the voice for these people. I wanna be someone who will tell them, kayang makaalis dyan. Here's what you should do. Yes, good day to you guys and welcome to another episode of Principles by MJ Lopez. Here in this podcast, we will talk about life, business, career, leadership, entrepreneurship, and success principles that you can use to manifest and create the life that you want. And today's episode is extra special because I was invited in my own studio by my own leaders. At nakakatawa guys because we've noticed that very strange conversations and magical things are happening if someone is asking me questions. Ngayon, to try something new, again, may mga magtatanong dito, mga leaders, coaching team, mga top earners, successful entrepreneurs na kasama natin sa Worldwide Entrepreneurs at sa iba pang business na MJ Lopez. Just to give you a quick background, kasama ko ngayon ang current top 1 ng Worldwide Entrepreneurs, one-time Team of the Month, founder ng Victorious Empire, Millionaires Club, of course, Mr. Dante Lima Jr. Yay! And of course, the aspiring top 1 of Worldwide Entrepreneurs. Ang nakakatawa dito, may competition ngayon na nagaganap. Pareho nilang gusto mag-top 1. And more importantly, top earner ka achiever and the founder of Team Aces. 5 months consecutive na Team of the Month. So medyo, yung top 1 natin, one time lang Team of the Month. Ito 5-time consecutive. No? So, tingnan natin, no? Na nagkakatuwaan na agad dito. Please welcome Miss Alas Maapalag, the founder of Aces. Alright? Yay! So anyway, let's start. Let's begin. Do you have a question? Para simulan na natin ang laban. Grabe. Medyo kinakabahan na agad ako sir sa introduction ninyo ngayon. But anyways, no, enjoy natin yung moment, no, yung oras na to na syempre gusto ko rin syempre maging student ng isang MJ Lopez. Syempre bibihira lang, no, yung nakakakuha ng ganitong pribilehyo. So my question for tonight or today, Sir MJ, is kasi alam naman natin, di ba, na mag-4 million na yung followers mo sa social media, TikTok, Facebook, di ba? Tapos, YouTube, diba? Instagram. Question ko, sir, is, paano mo na-sustain yung success na tinatamasa mo ngayon at paano mo siya na-improve? Di ba? Kasi, ang hirap, may mga businessman na, may mga nagne-negosyo, may mga content creator, influencers na hindi nagte-trending sila sa isang video, sa ilang bagay lang, pero biglang nawawala na. Yeah. Kayo sir, lalo pumapatok eh. Paano sir? I think number 1 is I'm not attached to the numbers. Hindi ako naghahabol ng numero, hindi ako naghahabol ng view, hindi ako naghahabol ng follower. I'm focused on simply creating value. Naka-anchor ako sa purpose ko. Kasi you have to understand, bago ako nag-start mag-create ng content, mayaman na ako eh. Yeah. Milyonaryo na ako. I'm already a coach. I'm already a mentor. I'm already facilitating team buildings. Yes. I'm already a speaker. And araw-araw ako halos nagsasalita. Araw-araw ako may speaking engagements. To the point na kahit pato, aso na may galis yung nakikinig sa akin, may manok pa habang may mga tao, pinupuntahan ko, dinadayo ko yung lugar eh. So kung yun nga, nagagawa ko, what more, itong may camera, nasa aircon ka. Maganda ilaw mo. Hindi ka pawis. Hindi asong may galis yung nanonood. So, bakit nag-i-improve? Kasi nakafocus lang ako sa sa tingin ko makakatulong sa mga tao. Gusto ko lang talaga makatulong. This is an expense for us. The aircon, the lighting, mag-expand pa tayo ng media team. Wow. Bibili pa tayo ng bagong cameras, mahalang mga camera, mahalang media team ko. Soon, mag-increase pa ng sweldo yung mga yan. Soon, lalaki pa yung team namin. So, bottom line, it's just, I just love to create value. I'm just grateful with what I have. Kasi wala naman ako nito dati. Yes. So, hindi ako naghahabol ng 4 million. Kaya grateful ako sa 3.5 million.
Pero since grateful ako, tumatrabaho ako na hindi naghahabol sa trend, hindi naghahabol sa uso, hindi naghahabol sa clout, makipag-away or what, nakastay lang ako doon sa kung ano mang value yung kinecreate ko. Alam ng audience na okay, pag motivation, pag inspiration, pag education, MJ Lopez. Totoo. Malinaw. Correct. Malinaw. So it's just that I'm gonna stay in my lane. Because this is what I love to do. Oo nga, sir, no? Kasi maraming mga influencers sumisikat sa prank, sumisikat sa mga pang good time, pang trip, no? Sa mga audience nila. Pero kayo, ang hirap kaya mag-trending, pumatok sa social media na motivation, inspiration, 'di ba? Parang ang hirap eh. Kasi doon sila kumikita eh. So masyado silang attached doon. Kikreate ng issue, kikreate ng clout. Correct. Kung ano yung topic ngayon na pag-uusapan, kay kabastusan yan, kay kalibugan yan, kay kalokohan yan, whatever it is, basta pinapanood ng tao, gagawin nila. Ako kasi, ang thinking ko, ano yung makakatulong sa tao? Panoorin mo o hindi, para sa'yo to eh. Tama. Kaya lang, may mga taong gusto na nilang matuto eh. I think, now, there are people who are still, incongruent. There are people who are still not attached or not clear with their goals, unclear with their goals. But there are people na gusto talagang matuto. So I think that's one of the major reasons why may nanonood sa atin. Kasi may gusto ng yumaman eh. Malinaw na sa tao na pwede. Yes. Eh, hindi yung nakakatawa. Kasi na-realize ko na hindi mo kailangan maghubad, hindi mo kailangan sumayaw ng nakatibak, hindi mo kailangan gumawa ng kalokohan para sumikat. Tama. Kailangan mo lang gumawa ng tama. Grabe, no? Yeah. Tapos na agad. May natutunan na agad ako. Ang dami. Pero parang sa kotse pa lang, may natutunan ka. Tapos sit-in ka kanina. Nakakalamang talaga yun. Coach ka na. Ayan. Ako naman, sir, halos alam ng karamihan na isa ka sa pinaka mahusay, pinaka sikat na life coach. Kasi napansin natin, nakita din namin na ang dami nyo nang natulungan talaga ng mga tao na from this, eto na sila ngayon. Yeah. From this. Ayan, yung iba nga ang sinasabi nahugot nyo sa dilim. Dinala nyo sa liwanag. Merong mga depressed na tao. Tapos ngayon, moving forward, mga sobrang hirap na buhay. Ngayon, sila na yung nagbibigay ng ginhawa sa pamilya nila. May mga kotse na hindi nila na-imagine na magkakaroon sila one day. Pero nabigyan nyo sila ng pangarap, nabuhay nyo yung pangarap nila. Ano yung naging inspirasyon nyo dun, sir? Noong time na ako yung depressed, noong time na ako yung hindi okay, noong time ako yung nasa dilim, how I wish there will be someone na aalisin ako doon. But if you are in the dark, there will be a time na wala kang choice kundi ikaw yung maging liwanag sa sarili mong dilim. And because of that, nakita ko yung sarili ko. I was waiting to be found, but I found myself. And then I found other people na kailangan din ng tulong, na nandun din sa sitwasyon ko. So I wanna be the voice for these people. I wanna be someone who will tell them, kayang makaalis dyan. Here's what you should do. Because I'm focused on building them eh. Holistic yung approach natin eh. If you are able to help someone from depression to moving forward, that would be great. No, that would be good. But if you can help someone from depression to moving forward, to becoming a millionaire, to having goals, to driving their own car, achieving their goals and dreams, that would be fucking great. So it's this, hindi lang to usapang depression tapos naka-move forward ka na wala depression mo. Hindi to usapang anxiety lang na nawala yung anxiety mo, overthinking mo. Hindi to usapang nawala lang yung self-doubt mo. Usapang nawala self-doubt mo, galing ka sa dilim. Maliban sa maliwanag na buhay mo, liwanag ka na rin ng ibang tao. Tumutulong ka na rin. May pera ka na rin. May resulta ka na. I think that's what's important. Because we see a lot of people in social media. Mentor sila, guru, coach. Ito buhay ko, ease and flow. Masaya ako, I have abundance in life. But it's just me. Mayaman sila. Ang tanong, sinong napayaman nila? Yes, because at some point, marami din akong na-notice. At marami kaming na-notice na they are calling themselves mentor and coaches. And ang isa sa curious ako, ini-stalk ko sila, sino na yung mga napayaman nitong mga to? Ano yung mga naging contribution nila bukod sa pagme-mentor ng... Kasi maraming nagsasabi, mga business and life coaches eh.
So, naghahanap ako ng proof of evidence na sinong napayaman nito. Yung ganon. So, Kasi grabe, most of them may client na mayaman na. Pag mahal ang training, mayaman na yung client. Pag mura yung training, maka-move forward yung client. But what I'm proud with what we are doing is, regardless, may yung mayaman, may result. So for me, it's not this narcissism na, it's not this, I'm the best mentor whatsoever. It's I'm in love with transforming the lives of people. Wala akong paki sa kanila, hindi ako nakikipag-compete. I am competitive, hindi ako nakikipag-compete. Gusto ko lang ma-realize ng tao na masarap yung may resulta ka. Pero iba yung level as a mentor na nakapag-create siya ng resulta din. Na-transfer mo na yung information eh. Diba? It's just that, parang ganito, meron akong programa, meron akong software. Kaya lang, ito yung unit ko eh. Maybe, iba yung processor ko mataas. Maybe mataas ang battery life nito. Iba yung hardware ko. Yung iba katawan nila, yung iba mahihina eh. It's me discovering na, teka, ito bang software ko tatalab sa'yo? Yan yung hardware mo eh. Pero pag ito bang programa ko nilagay sa'yo, tatalab. Ito malab. May resulta ka. Milyonaryo kayo pareho. Knowing, grabe background nyo. Grabe pinanggalingan nyo. So, ibig sabihin, effective yung program. Yes. Yun yung mahalaga. Kasi I discovered 3 things in life. Pinakamasarap na feeling, 3 things. No? 1, to achieve what you want. Especially initially, yun yung habol mo. Makuha mo yung gusto mo. Lahat tayo nga nag-start doon. Diba? Let's not be hypocrites. We started with money. Gusto natin yumaman, gusto natin ng sports car, gusto natin ng kotse. Yes. Talagang, yun yung gusto natin, resulta natin. Wala pa tayo eh. So yun yung isa sa pinakamasarap na feelings. Like, I am driving my car now. Di na ako nababasa ng ulan. Alam ko na yung feeling na nagdadrive ng sariling kotse. Alam ko na yung feeling na maisakay ko yung nanay ko, yung pamilya ko. Alam ko na yung feeling na hindi nagko-commute. Ano ang pangalawang mas masarap? Yung makangarap ka ulit. Yung magsaset ka ng bago. Kasi initially, yung una mong goal, pagdududahan mo yun. 100% of the time. Your first goal, major goal, pagdududahan mo, kaya ko ba? Posible ba? Pwede ba? Nakuha mo. Now, you will set another goal na hindi ka na nagdududa. Because you know what's possible. You know what you can do. You know the process already. So, ang pinakamasarap na pangalawa, yung mangangarap ka ulit. Knowing na yung una nakuha mo. And then, it will become a habit, a cycle. It will become a continuous hunt. Next level, next level, next level. But at some point, may ma-reach kang ceiling na parang boring na. Parang wala nang meaning. Parang puro pera na lang. Pangatlong feeling yung tutulong ka na sa iba. Seeing other people na kagaya mo. Alam mo yun, it's observing someone na nakita mo yung potential. Tapos nakikita mo yung sarili mo na ito ako nung hindi ako naniniwala sa sarili ko eh. Ito ako nung nagdududa ako sa sarili ko eh. Ito ako nung depressed ako eh. What if I can make it faster for this person? What if I can help this person? What if talagang mag-move forward siya to the point na tutulong din siya sa iba in the future? What if I can influence this person? Di 2 na kaming tumutulong. 3 na kaming tumutulong. 10 na tayo. Kaya nga may coaching team tayo. So corny as it sounds, I'm in love with the feeling na may tao sa paligid kong nagsasucceed. That's the greatest, fulfillment for me. Yes. Kaya nga tayo may willing. Grabe, sir, no? Grabe, no? Kasi, nung tama po yung shinare ninyo 3 feelings na masarap. Mangarap ka, makuha mo yung mga pangarap mo, tapos mangarap ka ulit, tapos tutulong ka. Tapos, naiintindihan ko na at some point yung pakiramdam po ninyo. Yeah. Dati curious lang ako, ano kayong feeling, no? Bakit kaya ganito to si Sir MJ at saka si Ma'am Jo? Parang ako yung napapagod sa ginagawa. Parang, ang dami na, sir, ang dami nang naging journey, Parang sa isip-isip ko, bakit pa din tinutuloy at bakit pa din ginagawa at parang wala po kayong kasawaan. Yun pala yun, the moment na natulungan niyo po ako, tas yung taong nagtiwala din sa akin, natulungan din po natin, yung makita yung moment na yun, ito pala yun, naramdaman ko yung nararamdaman ninyo, yun pala siya, and totoo yung feeling, nakaka-addict pala talaga. Pero sir, ito naman yung next follow-up question ko. Follow-up question mo lang. May mga tao na na-coach ninyo, pero tumabingi. May mga taong na-coach din po ninyo na, at the beginning, yung na-mentor mo na at the beginning, alam mo, tataob siya. Bakit nyo pa din tinutuloy? And next naman, just in case na, hindi naman to marami, sir, konti lang tong mga nakita ko na witness ko. And paano kayo nag-move forward sa ganun? Okay, I understand
Una, I understand na at some point may mali ako, na masyado ako nagiging hero. You know, it's my ego speaking to me na baka kaya mong baguhin. Baka malupit ka talaga, MJ Lopez. Baka kaya mong putulan ng sungayan. But also, this is me hoping and giving chance to people na kagaya ko. Kasi I know myself, ano yung kaya kong gawin kung hindi ako nagtino. Like, imagine a really smart person, a very articulate person. Imagine mo lang. Yun yung magiging kontrabida. Ano yung kaya niyang gawin? Remember that skills can be used both ways. But for some reason, yung mga negative thoughts ko, yung mga violent thoughts ko, na-convert ko siya. So, ibig sabihin, may mga tao na kayang magbago. May mga tao na pwedeng magbago. It's just that, umpisa pa lang, may nakikita ako na, okay, mataas yung chance mawala to. Pero ang lupit ko at malupit ang puso niya, para talaga siya dito kung magbabago siya. So, nakaka-move forward ako kasi there's what we call anticipation. You will be less damaged if you anticipate. Kasi you know, that's the name of the game. Papasok ka ba ng boxing ring? Halimbawa, boxing. Alam mo masusuntok ka. Alam mo lahat ng risk na pwedeng masuntok yung mata mo, ilong mo, tenga mo. Pwede kang mabung. Lahat pwedeng mangyari. So you anticipate that, pwede mong ilagan. Because you know, that's part of the game. So it's me not avoiding the reality, but embracing the reality, masasaktan ako dito. Mahihirapan ako dito. Kasalanan ko to pag may nangyari hindi okay. Masakit pa din. Sakit pa din, sobra. Pero, it's just me taking accountability. Pinili mo yan Next na. Kasi again, we are not saving money. We are not saving emotions. Kasi ang emotions hindi nauubos. Kahit umiyak ka ng umiyak, inom ka lang tubig, makakaiyak ka mamaya. Kahit magsaya ka ng magsaya, hindi natatapos yan basta may source ka. Basta naiintindihan mo. We are not saving emotions, we are not saving money, we are saving time. Kaya ako nakaka-move forward agad kasi kailangan kong mag-move forward agad. Kailangan kong piliin mag-move forward agad kasi may iba pang taong naghihintay. Na baka hindi ko nabigyan ng time and chance kasi nag-focus ako sa mga maling tao. So it's me also respecting other people na teka, hindi ko siya nakita dati Nag-focus ako dito, nagkamali na nga ako. Nanakawan ko ba ng opportunity to? Teka lang, kailangan kong bumangon. Kasi deserve din nila ng time ko. Sipag din committed Baka, diba? It's you investing your time on maybe the right people. And at some point, you know the right people. As leaders, hindi mo lang matanggap yung iba. Hindi mo lang matanggap na wrong yung iba. Kasi minsan, ayaw natin mong husga. Pero alam mo, you fucking know. Grabe, no? So, thank you so much, sir, no? Kasi ang laking impact din yan. Especially sa aming mga leaders na sa community, sa mga businesses ninyo. Dahil we are handling people na din, Because sometimes, parang nagsiself-pity, kasalanan ko. Why naman ganun? So, ang laking tulong po niyan sa amin. Thank you, sir. Well, kailangan mo talagang akuin yung mali. Tsaka, sir, akuin mo, pero hindi ka magiging emotional. Tutuloy ka pa din. Take accountability. Ang leader, trabaho natin na akuin lahat ng mali as if tayo yung nagkamali para alam natin paano i-solve. Ganun talaga, pero hindi ka dapat emotional around it. It's just that, paano kung ako yung nandun, paano ko to i-solve? Kasi, again, solving problems is money. So kung leader ka, gusto mo mag-top 1, parehas kayo Kung gusto mo mag-top 1, dapat ikaw unang makakasolve. So it's very humble of you, sir, na the moment I ask, bakit ganito, ganyan, una mo talagang inano yung sarili mo. Sa'yo mo muna pinpoint. It's really, bibihira yung gano'n na being humble and taking accountability na it's my fault. Ganyan. Kasi hindi ako makaka-move forward pag sinisi ko sa iba. Pangalawa, kaya yung iba, sir, bitter. Yeah. Because now, nung wala na sila sa space ko, marirealize nila, iba pala ako. Matatrato na sila ng iba Iba na trato sa kanila sa labas. Iba na yung mindset ng mga kausap nila. Iba na yung vision. Iba na yung energy. Yung mga akala nilang mayayaman, hindi pala ganun yung energy. Baka ma-disappoint ka ngayon. Hindi mo pa pala nakikita yung totoong MJ Lopez. Pumalya ka na. Ang lawak ng vision. Ang lawak ng future. Yes. At sure ako, malamang yung mga yan, sure din sila. Kaya lang, di na sila makakabalik And the main reason why I was able to move forward is trust. Di ba nagbigay tayo ng tiwala? Ang thinking natin minsan, sayang yung tiwala. Hindi yung sayang. Ang trust, unang binibigay sa sarili. I trust myself so much na kahit mawala sila, mayaman pa rin ako. I trust myself so much na kahit mawala sila, kaya kong mag-move forward. I trust myself so much na kahit mawala yung mga yan, kaya kong mag-build ng bago at mag-create ng bago. At may mga bagong papasok sa mundo natin. I trust myself so much that regardless of the external factors, I will become a billionaire. So, ang trust, bago mo ibigay,
dapat meron ka. Para pag nasira, hindi. Okay ka. Okay ka. Okay ako. Okay ka. Galing. Tama, ang galing sir, no? So guys, this is Beyond Leadership. Kung kanina business, ngayon, life coaching and Beyond Leadership. Beyond Leadership. Grabe, no? Bagong brand yan, ha? Grabe, no? Thank you, Coach Alas. And thank you din, Sir MJ, no? Maganda yun, yung tiwala, no? Nakaka-relate ka ba? Oo, sir, sobra. Double kill ba? Kapag Diba? Nare-realize ko nga ngayon, sir, na ito yung problema ko. Tapos, na-share mo yung mga nangyari sa'yo before. Ang late lang pala ng problema ko. Parang gano'n. Maliit pa lang pala siya. And kung gusto ko maging mas bigger person, dapat ready ako sa mga ganun challenges, diba? Saka bigger problems equals bigger person. Correct. Bigger person means bigger money. Yeah, money. Kailangan malinaw. Correct. Kasi pag naging pabebe tayo, hindi ko kaya yung mabibigat na problema. Totoo. Kasi minsan yung iba hindi willing gawin kasi hindi sila sure na yayaman sila. Ako na nagsasabi sure. Oh. Basta ma-solve mo. Correct. Just solve it. Correct. Why do companies pay money? To solve a problem. Yun lang naman eh. Yun lang naman. Bakit malaki kinikita ng email? Na-solve yung problem na ang tagal dumating ng sulat. Correct. Bakit kumikita yung mga telecoms? Na-solve yung communication problem. Long-distance relationships. May mga video calls na. Bakit ang laki ng kita ni Facebook? Sa ads. Kasi nakatipid tayo sa ink. Nakatipid tayo sa tarpaulin. Nakatipid tayo sa papel na piniprint. Dahil libre mag-promote sa My Story. Libre mag-promote sa Facebook. Tapos pag in-ads mo, matatarget yung tamang tao. Diba? Pag ikaw naglagay ka ng tarpaulin, gagawin lang trapal eh. So it's this constant, never-ending innovation to solve problems. So ikaw, as a leader, tayo as a leader, ang thinking ko lagi, pag na-solve pera, parang ganito, I see potential. Because ako, aware lang ako ano yung skill ko. Aware ako kung saan ako magaling. Maliban sa magaling ako mag-articulate, magaling ako magpaliwanag ng mga komplikadong bagay, kaya akong pasimplihin. Meron akong tinatawag na the power of, may nagsabi sa akin ito, the power of persuasion. Na pag meron akong vision, kaya kong ipakita yun sa'yo. At kaya kong iparamdam yun sa'yo ngayon. Na while I talk about it, makikita mo siya, feel mo siya. And it's up to you kung bibilhin mo siya. And I also have this power to feel sino yung makakasama ko sa vision. At kaya ko silang pagsama-samahin. So, since I have that skill, bawat tao mahalaga. So, ang thinking ko ikaw, meron kang goal, di ba, Dante? Yes, sir. You have this Dodge Challenger na goal. Ang thinking ko, ikaw, as a leader, you have a leadership problem. Maybe you have a personal problem. Sa mindset mo, sa worthiness mo, or whatever. But the thing is, ang thinking ko, it's currency. Kasama kita kanina, Benz, tumingin tayo ng Challenger, tumingin tayo ng suits, tapos sa kotse, mentoring pa rin, lamang na lamang ka na. Kaya If I can solve that problem for you, kung matutulungan kita, million yun. So imagine, ako as a leader, as your mentor, sure ako masosolve mo siya. Pero baka matagal. So if I can help you build leverage para mas mabilis mong masolve. Leverage yan eh. Mas malaki kikitain natin at mas mabilis tayong makikita. Again, we are not saving money. We are saving time. The faster that we can solve the problem, the faster we can earn. yes. So yun yung akin. Kaya yung problema, okay, sige, let's solve it. Let's strategize. Let's think of ways. Kasi pera yun. Totoo. Parang gusto ko na magkaroon ng maraming problema. Tapos solve ko ng isolve Yeah. sir, no? Ganun talaga, dadating siya eh. Alam mo, one of the best goals, especially if you are a man, or if you are a leader, sabi nga ni Jordan Peterson, di ba? You have to be someone na masasandalan ng buong pamilya kapag may namatay. Kasi lahat umiiyak, lahat grieving, lahat dinidibdib, pero walang mag-o-organize, walang magsosolve ng problema. It's good to be someone na kayang sandalan ng lahat. Kapag umulan, kapag bumagyo, kapag sobrang bigat na, saan ka? Ikaw ba yung sasandal o ikaw yung masasandalan? Mabigat kung ikaw yung sinasandalan. Pero okay na goal kung ikaw yung masasandalan. If you become the strong person. It's good to be an amazing goal to be someone na nagbibigay kaysa laging nakaka-receive. Mabigat siya, mahirap na responsibility, pero it's good to be in the position na kaya mong magbigay. Because that represents that you have a lot to give. And those goals, mahirap yun. Dante. Alas, mahirap. Mabigat yun. Kasi as you climb, minsan feeling mo hindi nagre-reciprocate yung energy mo. And it's fucking painful.
Feeling mo yung effort mo hindi nag-reciprocate. Bigay ka ng bigay ng energy. May mga taong hindi i-reciprocate. Pero pag ni-reciprocate sa'yo, magiging ka siya. So it's just doing the right things. Laban lang. And then, there will be people who will appreciate you. Who will see that. Once na-reciprocate yung energy mo, pera yun. Abundance yun. Business yun. So you are not waiting, you're just doing. Laban lang, tuloy lang. Nagigets nyo. Yes, sir. Pinaprocess pa kasi talaga actually ng brain at saka yung na-absorb ko mismo, sir. Kasi walang ibang tao magsasabi ng ganitong payo, ng ganitong learnings. Kundi, actually sa inyo ko lang naririnig to, Sir MJ. Hindi ko naman natutunan sa school. Hindi ko naman natutunan sa family. Diba? Hindi ko naman natutunan sa mga past company na napuntahan ko. And ito lang ata ang networking company na may ganitong programa. Kasi sir, kadalasan more on pera sa network marketing or sa negosyo, pero ang dami pa rin bumabagsak. So, parang ang nangyayari sa inyo, sir, is more on nasosolve yung internal problems. Especially yung kasi yun ang nagiging problem ko, sir. Especially ngayon, leader na, diba? Parang, ang thinking ko, sir, is nahihirapan ako or karamihan ng mga leaders or mga negosyante na ma-solve ang problem dahil masyadong emosyonal. So, parang, yung sa mga pahinga na yun, sir, nagkakaroon ng clarity, pero ibang klaseng level na parang hinihimay, teka, huwag ka muna masyadong maging emosyonal, pero hindi mo pwedeng iwasan ang emosyon. Parang pinipili mo lang siya. Yeah. Parang ganun. Tapos, hindi ka nauubusan ng energy, sir. Kasi di ba nakaka-drain? Araw-araw problem. Bukas may problema na naman. Palaki ng palaki. Pero yung energy mo, palaki din ng palaki, sir. So, paano? Saan ka humuhugot ng ganun, sir? Kasi kami, humuhugot kami sa inyo. Ikaw, sir, saan ka humuhugot? Hindi ko alam kung... Super saiyan, no? Hindi, una, sa... Yun siguro yung tanong ko. Sa planeta kasi namin. I think it's you have to understand muna how energy works. Okay. So one example is sobrang saya mo. Winning day. You bought an Italian shoe. Tapos bumili ka ng suit and polo shirt. Pero gipit na sa bahay. So pag uwi mo ngayon, bit mo, bumalaga si May. Yun. Ano yung binili mo? Wala na kang pambayad sa... And you will be drained just because of words. In that split moment, you lost energy. And you lost money. Energy is money. Energy is money, yeah. Another thing, bagsak ka, mabigat ka. Hindi ka okay, sobrang bigat. Someone you love, meaningful. Maybe si Maiden. Grabe. Nilapitan ka, kinamusta ka, kamusta Dante? Okay naman. And then, she kept on giving compliments. Magaling kang leader, na-appreciate ka niya, nakita niya yung work ethic mo, yung trabaho mo. And then, biglang lumapit sa Jayan. Ngiti, kamukha mo. Diba? Niyakap ka, kuya, thank you. Lumapit yung isa mong kapatid. Naganti ka. Tataas energy, hindi. Tataas. In that moment, people are able to give you that energy. Ni-receive mo. Lumakas ka, hindi. Lalakas ka. Yeah. So the thing is, energy can be transferred. And energy is around. You just have to know how to convert it. Now, it's okay, negative energy, bagsak. Positive energy, angat. But there are instances, para maintindihan nyo, na emergency. Wag naman. Pero may nakita kang lalaki masama tingin sa kapatid mo. Suntukan, hindi. So that negative energy, galit, can also be turned into high levels of energy. So you just have to know how to convert it. Since I'm good in articulating words, I'm also good in converting the energy. That I can absorb and use it. Kay positive yan, kay negative yan, kaya kong gamitin yan. Basta may energy around. Parang ano siya, sir, eh. Ano na yan, sir? Parang best way in manifestation. Yeah. Diba, sir? Parang may gano'n na ano. Kasi ang gulo nila eh. Akala nila, pag in-announce mo yung goal mo, hindi na matutuloy. Bakit ako? Lahat ina-announce ko sa social media. Natutuloy. Kahit kontrahin nila. Hindi mo naman kailangan i-receive yung negative eh. Energy is energy. So, binato sa'yo yung negative, saluhin mo, convert mo. Yung iba sinasalo. Parang Doctor Strange. Oo nga, sir, diba? Yun yung ano, doon ako na mamangha, sir. Kasi narinig ko din yan sa, hindi ko na matandaan. Pero one way to manifest
to manifest your goals and dream is energy talaga. Mapabad man yan or mapag-good energy man yan. You have to know how to, narinig ko sa'yo ngayon, sabi ko, ang mindset ko kasi, this is my world. You have your own world. But ako, eto, mundo ko to. I have my soul, I have my body, I have my world. Since this is my world, I control my world. So pag binato mo ko ng negative, teka lang. Hindi ko kailangan i-receive yan. Mundo ko to eh. Why would I allow your negativity to affect me? Teka lang, okay? Negative energy to. Hinihita ko. May magandang mangyayari. Positive. Talagang may magandang mangyayari. Kasi binabato ako ng energy eh. So, yung energy na yan, ang thinking ko, okay, marami bumabato, I'm receiving, and then I'm gonna focus on doing. Alam kong may nare-receive akong energy. Correct. Alam kong may ginagawa ako. Ang bilis ko nakukuha goals ko. Correct. Kasi yung iba, pagka-receive ng energy, nag-iisip, ba't kaya nila ako hini-hate? Ba't kaya ganito? Ba't kaya ganito? Ba't kaya ganito? Ngayon, drain ka. Wala kang nagagawa. And the more na wala kang nagagawa, masasanay yung katawan mo na walang ginagawa. Pag nasanay yung katawan mo na walang ginagawa, hihina ka talaga. Another thing sa infinite energy is, I'm playing the infinite game. Because most people are playing the finite game. Ano, sir? Finite. May katapusan. Apo. Parang ganito. Tama na nagsaset tayo ng goals with deadlines. Yes. Walang masama ha. Tama na mag-set tayo ng goals with deadlines. That I'm gonna be earning this much in X number of time. Okay? That's a goal. Pero when you play the game, walang katapusan. I am playing this game so I can play more. Nagigets? Yes. People are playing this game so they can stop. So kung tayo tatakbo, Dante, sino ang mananalo? Yung gusto na makarating sa finish line o yung gusto lang tumakbo? Kasi ikaw, pag nakarating ka sa finish line, pahinga ka na. Correct. Ako gusto ko lang tumakbo kahit 10 beses kung tapusin yung finish line. Okay lang sa akin. Now who will succeed? Yung gusto. Infinite game. Kasi infinite game eh. Galing. So the moment that you say, okay, I'm gonna build the business so I can retire at an early age, talo ka kaagad. Hinto na. Because you're playing a finite game. Correct. Na may katapusan. So in the long run, I will win. That's why yung iba pala, sir, are just rich and wealthy, pero they doesn't have the legacy. Exactly. Correct. Ako, ginagawa ko tong lahat, sinisistemahan ko so I can do more of this. Mas gusto kong may kausap. Mas gusto kong nag-articulate. Mas gusto kong nag-explain. Mas gusto kong nagko-coach. So hindi ako nagko-coach para dumami pera so I can stop. Nagpaparami ako ng pera so I can hire more people so we can make more videos and make more courses and make more trainings and get more coaches. Ang dami nagsasabi kasi, Sir MJ, kailan ka magre-retire? Anong retire? Walang retire. Gusto ko nga pahabain yung buhay ko. 90 na ako. Oh! Yes! Gusto ko yung gano'n. Yung, alam mo yun, hindi ko to ginagawa para matapos. Mm-hmm. Ginagawa ko to para patagalin ko ito kasi gusto ko to. Correct. Kaya nga, yung mga speaker, hindi naman sa ano ha, ang dami ko nang nakasama. Nauubos sila sa akin eh. Pati nga audience, nauubos eh. Di ba? Pati audience, nauubusan ng energy eh. Bakit? Kasi yung ibang speaker, pag binayaran mo, 2 oras lang sila. Ako ginagawa ko siya kasi gusto kong matuto yung audience. So minsan, sumusobra talaga ako. Alam mo, yung audience hindi na kaya, hindi na-accept ng utak eh. Bumabagsak eh. Diba? Kasi gusto ko lang talaga siyang gawin. So, ba't di naubos energy? Kasi I'm playing that game. I'm playing the infinite game. Galing. So, walang retire. Walang retirement. Walang hintuan. As long as andito sa mundo. Hanggang kayang magturo sa wala. Tuloy. Galing. Diba? Sir, may next question ako, usapang energy na rin, sir. Paano may papaliwanag to, sir? Diba sabi nga kanina, money is energy. Paano yung mga drug lord, anong energy meron sila? Dami nilang pera. May money energy sila. Kasi sa drug lord. Diba? Kasi Hindi, may money energy sila. But the thing is, when we talk about success, what is success for you? Kasi pwedeng masaya sila, success nila yun eh. Diba? Wala tayong magagawa. It is what it is. I don't wanna be self-righteous na masama sila. Wala tayong magagawa eh. Ganun eh. Balanse ng mundo eh. There's good and there's evil eh. But the thing is, masaya ba sila? Kung masaya sila doon, good for them. But you know, I don't want that kind of world kasi for myself. Na nagtatago ako lagi. Na pag nakakita ka ng pulis, kinakabahan ka. Correct. Na kapag may nag-doorbell sa bahay mo, paraning ka, baka pasukin ka. Na yung bahay mo, tataasan mo yung walls kasi ayaw mong nakikita ka. Diba? Na you're always planning. Paano ka hindi makikita? Paano ganito? Ako gusto ko tong buhay ko na kahit saan ako magpunta, may magpapapicture.
Correct. Although, sometimes mahirap lang. Kasi, kailangan pag iihi ka, strategic na rin, hindi sa urinal. Kasi pag sa urinal ka umihi, sa MBO, teka lang, let me finish. Parang, minsan doon na kayo nagkikwentuhan eh. Sir, anong solusyon sa ganito? Naihi pa kayo pareho eh. But bottom line, it's this narrative na, I wanna be successful, rich, wealthy, where I can show my face to people. Where I can be true to who I am. You can be proud of yourself. Yeah, where I can... That's who I am. I'm not saying masama sila. Bahala sila. Basta ako, meron akong definition ng success ko. Correct. Ang tanong, if people are comparing drug lords and businessmen, why are you comparing? Gusto mo ba yun? Kasi kung hindi mo gusto yun, let's not talk about it. Yeah. Diba? Parang questionin mo, bakit natutokso ka ba? O may problema ka sa mind mo, huwag mong problemahin yung drug lord. Ang problemahan mo, ikaw. Bakit ka natutokso dun? Correct. Ayaw mo palang gawin, pero bakit tinatanong mo siya? Bakit mo iniisip? Parang ganun eh. Di ba? Parang, bakit yung mga iba mga ganun tao? Bakit ganun? Bakit yan ang tanong mo? Di ba, it's a better question for these people would be, teka, paano ako kaya yaman ng kasing yaman nun with selling something else? May yumaman ba sa Tamtax? May yumaman ba sa toothpick? Yes. Di ba? May yumaman ba sa seatbelt? Yes. May yumaman ba sa salamin? May yumaman ba sa dishwashing liquid? May yumaman ba sa mug? May yumaman ba sa Lego? May yumaman ba sa cellphone? May yumaman ba May yumaman sa lahat! Correct. So just decide saan mo gustong yumaman. And then work on it. Yes. Kasi kahit anong binibenta niyan, lahat yan naghirap. Nag-umpisa, na-reject. Oo. Disappoint. Lahat yan. Kahit ano pa binibenta niyan, legal man yan o illegal yan, lahat yan may hirap. So saan mo gustong mahirapan? That's the best question. Yes. Not anong kailangan ibenta na mabilis. Fuck. Oo, sir. anong ang gusto mo? Because you can sell anything in this world right now. Lahat nabibenta na. Tsaka sabi niyo nga po, sir, everything is business. Everything is business. Yeah. Nagpa-check up kami ni Scarlett ng mata. Pila ang nagpapagawa ng salamin. Nagpa-dentist ako kagabi. Pila ang nagpapaayos ng ipin. Pagupit ka. Pila ang nagpapagupit. Punta ka sa nail salon. Pila ang nagpapa-pedicure, manicure. Punta ka sa Apple Store. Pila ang bibili ng iPhone. Tama eh. Fully paid. Tapos mahirap daw ang Pilipinas. Nasa pera ng Pilipinas. Bilihan ng bag. Mura, mahal. Lahat puno. Kainan puno. So it's what do you wanna sell? How much do you wanna earn? Start somewhere. Just start. Diba? Saan? Ano? Iba talaga pag sir, determine ka. Iba pag malinaw. Yun yung lagi ko sinasabi. Why do we wear glasses? Para malinaw. Diba? Why do we love 4K? Why do we buy expensive television? Why do people buy virtual reality? Because we want it to be clear. Even pag nanonood tayo ng sine, gusto natin malinaw. Yes. And we won't know the story kung malabo. We won't understand the story kung malabo. But we will understand the story, the lesson, the narrative kung malinaw. So always have clarity. Ang galing nun, sir, no? Sa lahat ng bagay pala, no? Kailangan malinaw, no? Galing, no? Malinaw kung anong gusto mo at malinaw kung saan ka papunta. O kasi paano mabibuild yung determination mo kung malabo? Exactly. So, kaya yung mga iba pala humihinto kasi hindi malinaw sa kanila kung ano yung gusto nila or saan sila pupunta. Kasi parang, ano? Kahit pag nagdadrive ka, paano ka makakarating kung hindi mo makita kalsada? Paano ituturo ni Waze sa'yo kung saan ang daan? Kung hindi mo alam yung destination mo, ikiklik mo na lang kay Waze yun. Even if you are playing a sport and the goal is, makashoot sa ring, paano ka makakashoot kung hindi mo makita yung ring? Paano mo malalaman kung sinong kakampi mo kung hindi mo makita yung tao sa paligid mo? Kung hindi siya clear. So clarity is always the key. Makikita mo sinong kakampi mo, sinong katim mo, sinong kasama mo. Makikita mo yung bola para di ka tamaan sa mukha. Makikita mo yung ring para ma-shoot mo. Before you can study the game itself, before you can study dribbling, before you can practice, before you study the strategies, before you practice with your team, before you build team play, have clarity. Kailangan kita mo yung ring mo. So, the ring represents the goal. So, what's the goal then? Again, clarity is the key. Yes. Yun nga yung naisabi nyo sa amin, sir, na-mentor nyo sa amin multiple times. Dapat malinaw kung ano yung vision ninyo. Malinaw kung saan ka papunta. Kasi, if this is the energy, and this is the goal, yan nakikita mo, people will come, dadating yung taong para sa iyo eh. Mga tamang tao. Mm-hmm. Correct. Tapos, mawawala yung mga hindi tamang tao para sa iyo.
na makakasama mo doon. Galing. Asti. Totoo. Grabe. Anyway, sir. Maiba. Ito naman, sir, maiba. Kanina pumunta tayo ng Benz. Yeah. Dati kasi naririnig ko lang to, sir, na kinikwento ninyo ng ating CEO, ni Ma'am Jo, na pag pumunta ka sa mga luxury car, usually, ang tanong nila, ano ba to? Businessman? Anak ng politiko o networker? Diba? Sabi kanina, networker daw. Parang, talaga ma'am, nag-ano kayo ng mga networker? Tapos, blah, 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 explain gano'n siya. Uy, doon ako na amazer. Kasi, narinig ko siya first hand. Iba kasi yung naririnig lang sa inyo na kwento. Iba rin yung maririnig na, parang, alam mo sir, nadagdagan yung yabang ko sa katawan na networker ako. Because, yung yung lessons from this, yung iba, sinasabi nila sa mga kaparis natin, kasi you own one of the network marketing company. So, isa yun sa mga businesses mo, sir, at part kami doon. Now, maraming nagsasabi na ang pagiging networker daw ay katangahan. No? Para sa akin, ang tanong ko dito, sir, is it stupid or is it smarter? Anything that you don't know, anything na hindi mo alam, at nakita mo ginagawa ng ibang tao, you will think and feel that it's stupid. Hindi mo alam eh. The problem is, nakita nila sa networking, hinusgahan nila. Nung nakita nila yung results, di nila matanggap. Kasi may regret sila, hindi nila tinry. So, ang gagawin na lang nila, i-convince nila na yung sarili nila na fake siya, na hindi totoo. I-convince nila yung sarili nila na hindi totoo yan, networking, ganyan. Kasi they don't have the fucking guts to start, to embrace the hate, to face the rejection. Kasi isa sila sa nang re-reject sa atin. Believe nga din ako sa mga networker talaga, sir, kasi sa mga negosyante, of course, nakakabilib talaga. Kasi hindi talaga madaling magsimula. Daming discouragement, rejections, and everything. Pero pag networker ka, aside from rejections, aside from discouragement and everything, makaka-receive ka pa ng hate. Mas lalong tumataas yung tingin ko. Kasi imagine the amount of stress. Yeah. Lalo na't hindi ka pa nagsisimula ka. Nire-reject ka na nga, hini-hate ka pa. Yun yung yun yung... Yeah, double kill. Yun yung nagpaano sa akin na pag nag-start ka sa business na to, saludo na agad ako sa'yo. Yeah, but let's talk about statistics. Most people, who are hating on networking, mahihirap. Wala namang resulta. Walang pera. And, may ilan dyan na totoo namang naloko. Kasi kahit saang industriya naman, may manloloko. Diba? Sa insurance, may manloloko. May company pa nga na nagsasara. Sa trading, may manloloko. Correct. Sa Bitcoin, may manloloko. Sa construction, may manloloko. Mga kumukontrata, may manloloko. Sa lahat, may manloloko. Masyado lang nabibigyan ng kulay pag networking. Pero majority ng nag-hate, wala namang pera. Pero, tingnan mo kung ilan ang nakreate na negosyante ni networking. Una, ang daming naging successful. Ang daming yumaman. Pangalawa, ang daming hindi yumaman sa networking pero yung knowledge na nakuha nila, nadala nila sa business nila. Successful ngayon. Successful ngayon. Pangatlo, ang daming yumaman sa networking na after that, yumaman din sa business na nagsishare ng value. Merong yumaman sa networking, pero since nakita nila kung ano yung mali sa networking, nagtayo ng kumpanya nila. O, ako yun, sa kasi mama. Kasi, for me, networking is the best school for business. It's the best school. Kaya nga, nagtayo tayo ng atin eh. So that we can keep that classroom working. Stig. A classroom where everyone is dedicated to build a culture that eliminates fear. Everyone is dedicated to help, to inspire, iangat yung mga Pilipino. Tayo lang naman yung ganun ngayon eh. A lot of people, sports car pa rin. Luxury car pa rin. Tayo value. Yun yung pagkakaiba ni Wee. And people will say, puro kayo motivation. Dati yun. Ngayon, may resulta na. Yes. So imagine the foundation. Nagsimula tayo sa education ng character bago kumita ng pera. Kaya, after nito, sunod-sunod yan ang bilis niyan. Yes. Kaya sir, smart people from networking knows how to give credit. Exactly. Like, for example, Kong TV. He may fail sa pagiging networker, pero he's a very successful person now. And Correct. hindi siya nahihiyang sabihin na some of my skill or probably most of his skill Pangalan nga ng bahay nila, Paya Mansion. Paya Mansion, diba? Diba? Ganun sa And working. I've heard from Marvin
Fabis. Fabis as well, kasi nagkaroon din tayo ng interview. Correct. Privilege. Dati networker. Oo, networker din. Tapos there are many more. There are many more Dami. people. Nagbibigay talaga sila ng credit. One of the best character ng isang successful negosyante knows how to give credit kung saan siya nag-start. And, tingnan mo, most people who are discrediting networking Hindi didn't even start. Correct. Parang dinidiscredit mo networking, hindi ka nga nagsimula. What the fuck are you talking about? It is the same as saying that you are bashing basketball without playing basketball. Correct. Without knowing the game itself. Yeah. Yun yung sinasabi niyo, sir, na it's the same as saying na hindi mo pa nga natitikman ng cake, ayaw mo na sa kanya. Yeah. Ganun. At saka mas madaling mambash. Parang, parang mas madaling gawin yung pambabash sa mga bagay na hindi mo kayang gawin kumpara sa mag-take na action. That's the good and bad thing about this. This can be a source of knowledge and positivity if you subscribe to MJ Lopez. Yes. If you like, subscribe! if you give us a 5-star rating in Spotify, if you like and follow us on TikTok, Facebook, Instagram. But this can also be a source of negativity. Ang nangyayari sa atin kasi, sa sobrang tamad ng tao, sa kagustuhan natin mag-release ng negative emotion, ito na rin yung gamit natin. Kasi people can fucking hide. Alam mo yan, dami nagkikreate ng fake lives. Correct. Di ba? With a fake car and a fake Rolex. Di ba? My story nila. Di ba? Yes, With a fake DP. You know, creating this fake narrative na napakayaman nila. Creating this fake narrative na napakasaya nila. Which is nakakalungkot, sir, no? Kasi babalik sa kanila yun eh. Oo, kasi paano mo paninindigan yung yaman mo? Wala ka talagang pera. Wala ka talagang source of income. Ang hirap pa naman nun. Yung yabang mo sa social media, tapos wala kang pinagkakakitaan. Correct. Kaya nade-depress yung iba. Kaya nade-depress, kaya nag-hate na lang. Kasi ang dali ngang mag-create ng fake life. Ang dali ring mag-create ng fake account. Correct. To spread negativity. Nakakatakot ang social media. That is why, sabi ko nga lagi, you have to live your life. Live in reality. That this is reality. Na kanina, just the reality. Kanina, iniwan ko yung Porsche, di ba? 80,000 agad yung bill. Sinundo nyo. Brake pads pala. Sinundo nyo ako. Oh. Punta tayo sa Benz. Tumitingin ako ng kotse na tigta 25 million. Tumingin ka ng kotse na tigpa 5 million. Tumingin si May ng kotse na tigpa 4 million. Pumunta tayo sa Common Suits. Nagpagawa ng suit na tigba 1.6 million. Tumingin ng relo na tigto 2.5 million. Kumain ng masarap na pagkain. Yes. Ngayon, nakikreate ng value. So while people are creating illusions, we are creating value. Yes. Now, who the fuck is winning? Correct. That's why very sustainable yung success, sir. Yeah, because a lot of people wanted to look like that they are winning in life. Tayo, we don't wanna look winning. We just wanna fucking win. Yes. And it's different. Maybe that's the inspiration of this one. Live, grow, win. Yeah. Sir, question lang. Dagdagan ko lang. Gusto ko lang balikan yung isang topic about sa network marketing. Ano yung tingin mong mindset na advantage ng mga dumaan sa industriya ng networking na nagnegosyo at naging successful sila? Humility. We have the humility to fucking sell anything. We have the humility to listen to trainings every week. We have the humility to clap our hands kahit motor yung nirelease o kotse yung nirelease. We have the humility to fucking shout, yes, yan kahit corny. We have the humility to cheer, to shout, to share stories, share our goals. We have the humility and compassion and love and respect to people na pag nag-share sila ng pangarap nila, pakikinggan natin sila. We have the humility na kahit sino yung kaharap natin, kay mayaman yan, mahirap yan, we will give them the same love and respect. We have the humility to start over. We have the humility na ibaba yung sarili natin, balikan kung saan tayo galing, puntahan yung legwork, puntahan kung saan may nangangailangan ng produkto, mag-deliver ng products, regardless. Humility. That's the reason why, sir. That's one of my key formula in abundance. Humility. Meron akong 3 ginagamit.
may tatlo ko na ginagamit, sir, na nakuha ko din talaga sa inyo. Pero yun yung pinaka, ko dun eh. Ito, tsaka humility equals abundance. Yung sa quality, sir. Gets. Kasi, yun nga, binibigyan mo kami during the structures, as a leader, ito yung gagawin mo, set ka ng intention, what are your goals for today, and what are the qualities. So, sa qualities ko na yun, sir, na-figure out ko na, this is my key to abundance. So, if gratitude yung isa, sir, Yes. tapos humility yung isa. May isa pa. So, secret mo na yon. So, kung gusto nyo malaman, watch our podcast. The next podcast pala. Tapos, yun yung abundance ko. Abundance formula ko, sir. Humility talaga, no? Totoo. At saka hindi lahat ng tao na mataas na. Or parang ang hirap, sir, no? Actually, yun yung isang sagot din do sa tanong ni Mark kanina. Diskarte versus diploma. Because sometimes, the diploma gives a person what we call entitlement. Yes. So, walang humility. May diploma ako, hindi ako magbebenta. May diploma ako, hindi pwede sa akin to. You have to start somewhere. Correct. Di ba? Pag wala kang diploma, humble ka. Correct. Willing ako to do anything. And that willingness to do anything and to start over will turn you into somebody. Di ba? May mararating ka. Nagsimula ka eh. Oo nga, sir, no? Tapos pinapakita mo yung humility na yun sa amin, sa leadership mo. Kasi sa makakita, may-ari na ng company, may legwork pa. Di ba? Yeah, nag-drive. Nag-drive. Bigyan mo ako ng whiteboard, Kaya i-discuss kartolina, lahat laban. Bigyan mo ako ng papel, laban. Nakabaliktad, ang bilis pa eh, no? Diba? Habang nagsasalita, nagsusulat. Benta tayong products, laban. Kahit saan may nagpa-picture, picture. So yun yung tingin kong lamang na lamang ninyo, sir, sa mga dati ninyo naging kasabayan sa industriya. Well, Sa tingin ko, sir, yeah, Sa saka, tingin ko. tingnan, ito, I've been compared to a lot of, speakers. Correct. Ang lagi nilang sinasabi, bakit linggo-linggo may bago ka? Bakit laging iba yung content? Ba't laging may value? Kasi, majority ng mga influencers, pag na-reach nila yung certain level ng sikat and fame and money, Yes. tumitigil sila. Parang may requirement na dapat ito na lang, dapat leverage na tayo, dapat ito tayo, dapat ito tayo. Ang tanong, paano ka ba nakarating dyan? Di ba may dinaanan kong proseso? Ang lamang ko, ang advantage ko, people think, work smart. Tingin nila, smart yung puro leverage lang. But the thing is, ako, I'm getting smarter with working hard. Kasi sila, hindi na sila exposed kung saan sila natuto. Kasi ayaw na nilang bumalik kung saan sila galing. Yeah. Ako kasi, binabalikan ko lagi, saan ba ako natuto, saan ako nag-build. Networking, pagbebenta, pagme-mentor, pagko-coach, one by one, legwork. So ako, yes, sometimes nakasuit, sometimes nasa pedestal, sometimes may tig-abot ako ng tubig, sometimes nandun ako nagla-legwork. It's because it is my fucking classroom. Doon ako natuto, doon ako gumaling. So, I always go back to that, kaya pagbalik ko, pag nagbagsak ako, relatable. Kakagaling ko lang kahapon sa hataw eh. Yung sinasabi ng ibang speakers, 5 years ago na nilang experience yun. Yung sinasabi ng ibang speakers, 10 years ago na yun, yung kwento nila. Yeah. Yung sinasabi ng ibang speakers, puro mga dati na strategies. Ako kahapon lang, may bago ko natutunan. Kasi exposed ako, kasi willing akong trumabaho. I have the humility to start over and over. Kaya nga nakakapag-transform tayo. Kaya totoong nakakapag-create tayo ng resulta. Yes. Yung iba, say lang. Kasi yung sinasabi nila dati na yun. Yung sinasabi ko last week lang. Tsaka sir, hindi ka natatakot mag-share. Kasi naiintindihan nyo rin po that even knowledge are infinite. Yeah. Yun yung parang some speakers, may limit sila. Because, Finite game, yeah. finite game lang. Pero you understand that everything is infinite. That's why you share as long as you can. As many as you can. You give value. Galing, no? Abundance mindset. Tignan mo, ang dami nagtuturo ng abundance mindset. Pero wala kang abundance sa knowledge. Gine-gatekeep mo. Bakit mo i-gate? Ang thinking ko, ba't ko i-gatekeep? The moment that people will be watching this, iba na ako. Improve ka na. Nag-improve na ako. May bago na ako ituturo. Opo. Mamaya-maya lang, sir. Mamaya iba na ako eh. Next week, ma-upload to, probably. Pero that time, iba na ulit ako. May bago na ako natutunan. May bago na akong na-build. Bakit ka magdadamot? Correct. Ang thinking ko kasi ganito ka-abundant yung thinking ko sa mundo. May produkto tayo. May business tayo. At some point, these people who are listening, yayaman yan, yung ilan dyan magiging client natin. Yung ilan dyan magkakreate ng employment. Yung na-create na ng employment, magiging client natin. Yung ilan dyan, makakapag-create ng mga jobs.
opportunities. Magkakapera yung ilan doon, yung iba doon magiging member natin. Yung iba doon manonood. Yung iba doon makakasama natin. Yung iba makakatulong natin just to spread this mindset. But bottom line, whatever you do, babalik. Regardless. A lot of people are being paid to sell information. Ako regardless. Pay me or not, I'm gonna do my best. Yes. Parang ako, bakit one of the highest paid? Kasi ngayon libre, ginagalingan ko eh. Yung may bayad. O, asahan mo, pag binayaran mo ako, ay putya. Over pa, no? Sobra-sobra. Oo. Kaya nga sir, during mga speaking engagements natin, yung iba kasi nagre-request lang na 30 minutes to 45 minutes. Sabi ko, naku ma'am, kulang yan. No. Meron po bang, pwede ba nating i-extend ng hanggang ganito? Sobrang kulang na kulang yung isang oras nga, sir. Pero most of the time, yung iba napapaganon eh. Ay, lampas na pala. Kasi yung organizer nakikinig eh. You know, it's because you just wanna share. Ang dami kong experiences na ganyan. Nung isang beses, nag-show kami sa TV. Alam mo yun, pati yung mga cameraman nakatigil eh. Overtime. Pati yung host nag-notes. Ano sabi? It's because you just wanna share, di ba? Ngayon, sir, na mas naiintindihan ko na you know when you know if the person is really wealthy. It's the energy. Correct. Kasi, grabe, yung sa'yo, sir, parang nagtataka ako, bakit grabe, di ba, grabe energy. Tapos feeling ko, siya lang, nag-iisa lang. Of course, nag-iisa lang, sir. Pero, when we had this client, very talaga, parang, ito pala yung energy ng bilyonaryo. Yeah. Grabe. Ako na, swerte natin. Correct. Kasi, yung energy nito, yung may proof of ebidensya natin, may resulta na siya. Tapos, si Sir MJ, same ng energy. Correct. Yung nakakabaliw Ito, narating na. Ito, papunta. Yeah. Tapos, kasama tayo. Tapos, younger. Correct. Tapos, ito, parang doon ako nabaliw na mind blown na. Pareho pa kami kalbo. Mike. Doon ako na-excite, sir. Ganun pa Ako naman din. ako. My inspirations and motivations are the visions na binibigay nyo sa akin, sir. Na pag sinabi ninyo, sure yan, narinig ko yung salitang sure to, wala na, sure na agad ako. Doon ako na-excite kasi ngayon, you are in the process of to become a billionaire. Tapos, kasama nyo po kami. Correct. Doon ako nababaliw sa energy na yan. Grabe, no? So, grabe sir, thank you. Nakakalaman. Kasi sir, parang before, bago ako mapunta kay Wee, feel ko yung energy ngayon na yung fulfillment, tapos alam ko magiging maganda yung destination na nakukwento ni Coach Alas. Before, sir, hindi ko nararamdaman yung ganito eh. Yes, kumikita ng 6 digits, pero hindi ko alam kung after 5 years, masaya pa ba ako? Ngayon, hindi nga ako masaya eh. Ngayon, sir, yung ang laki ng pagkakaiba. Tapos, hindi ko ini-expect na marami pang paparating. Iba yung, parang infinite. Yes. Hindi na uubos, hindi natatapos. Actually, you guys will think that you understand. Yes. Pero, Tapos pagdating doon, you will understand more. yes. Correct. Yun yung infinite game. That's why, Parang yung sabi niya, parang, sir, nararamdaman ko na yung nararamdaman mo. Are you sure? pero sabi, Are you sure yan na yun? kaya nga sir, sabi ko, konti. Yeah. Kasi because I know that there is more pa. Parang wilid, no? Really, as you go back, Yun, akala mo, grabe yung fulfillment, sir. naintindihan. Let's wait pagbalik mo as a coach. Let's wait pagbalik mo as a staff. Let's wait. Now I understand, sir, why some people are becoming legends talaga. And extra successful. Like, extraordinary person. Because of what you are sharing with us. Yeah. Thank you. Subscribe. Nakakabaliw kasi, sir, sobrang nakakabaliw. I remember this moment na nag-start ako dito sa isa sa mga businesses ninyo. Sabi nyo lang, new face of networking. Payayamanin kita. New face of networking. Tapos, until such time, develop yung magiging yung Tony Robbins ng Pilipinas. Correct. Tapos nangyayari na. Magko-coach na ng maraming tao, tapos nangyayari na. Yeah. So, ako sir, sobrang tiwala ako sir na pag sinabi mo, mangyayari talaga siya. Kasi ang dami ng ebidensya. Yeah. Kasi ang thinking ko dati, whatever I say, my word
is worth millions. So I'm gonna keep my fucking word. Pag sinabi ko, gagawin ko. Kasi milyon ng katumbas nung sinabi ko. Ngayon, iba na mindset ko. My word is worth billions. Kaya mas matindi yung pag sinabi ko, gagawin ko talaga. Kasi, kaya nga habang tumatagal, imbes na habang payaman, mas nagpapahinga. Hindi eh. Habang payaman, mas nanggigigil. Kasi mas mataas, para sa akin, mas mataas na yung value ng salita ko. Kasi now, mas maraming nakikinig. And I think, humahaba na to masyado. Masyado na kayong siniswerte, guys. But yeah, we're gonna be having more episodes around this. And I'm gonna be inviting more people to be here, no? So, I think we have to end this, no? Pahaba pa to eh. And Infinite, sir! Infinite. Saka, ito yung conversations na minsan sa parking lot, minsan sa kotse na hindi na naririnig ng tao. Eh, yung gantong level ng energy na at least na-share natin sa kanila. Kasi sayang eh. Sayang, ang thinking ko kasi sa ganito, sayang hindi narinig ng tao, sayang hindi na-feel. Kanina sa kotse, sir, pang-podcast na eh. Ang dami actually. Doon habang kumakain, pang-podcast Ang na. daming value. Dapat pagkasama natin sa Sir MJ, naka-ready lahat ng pwede nating recordings. Like cellphones, anything, para... Kasi minsan may talaga, may pabigla-bigla na no? Yun yung gold na gold talaga. At saka sir, akala ko dati scripted. Tapos pag, sir, ano nga yung sinabi mo yung nakaraan? Ano yung sinabi ko doon? Parang, o yung kusa, parang intuition ba tawag doon? Sir, kusang binato sa'yo ni universe. Diba? Ano doon? Kasi dami ko nasabi. Grabe, hindi na ubus. Yeah. Grabe, sobrang swerte namin, guys. Nakakalawang talaga. So yeah, guys, if you like this podcast, and I'm sure that you do, please give us a 5-star rating in Spotify, Principles by MJ Lopez. And always listen to us, and you can always re-listen, re-watch our videos. And you can also subscribe to our channel, MJ Lopez, and click the notification button, mag-like, mag-comment, so we know if you like this kind of videos and content. And of course, hihimayin natin tong video na to, at hahatiin natin yan sa mga short videos, at makikita nyo yan sa TikTok, Instagram, and Facebook. So, i-follow nyo na lahat para lagi kayong updated. Because MJ Lopez is everywhere. So, yun lang guys. This is the end of the podcast. And always remember that everything good starts with a yes and yes. My name is MJ Lopez and see you soon!